the prayer for God's protection. Basta ang prayer may kasamang adoration, confession, thanksgiving, o yung ating inihingi, yung supplication, o yung God's supplication. And then, nandiyan yung pagtatapos ng prayer natin in Jesus' name or in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Yung po ay prayer. Basta mayroon po pagpupuri sa Diyos, mayroon po pagpapasalamat, paghingi ng tawad, at yung mga inihingi natin sa Panginoon, tapusin natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Tapos na po yung prayer. Meron tayong mga tinatanong sa sarili natin, o kaya tinatanong sa Panginoon minsan, mali naman yun, na hindi naman natin dapat gawin yun, para tinatanong natin ang Panginoon, o di kaya para tayo nagre-reklamo. Sometimes, we feel like that, just like David. Kasi, isipin mo, bagamat siya'y nahulog, siya ay nagkasala ng panahon na siya ay hari, pero dito, sa time na ito, talaga pong ginagawa niya yung kanyang katungkulan. Naglilikod siya sa Panginoon. Alam mo si David, bagamat meron po siyang pagbagsak sa kanyang pananampalataya o sa kanyang relasyon sa Panginoon. Pero pag pinag-aralan mo in general, si David at saka si Solomon, kasama po sila sa mga tinatawag na good kings in Israel. Di po ba? Kasi mayroong mga good and bad kings. Pero sila kasama sa mga tinawag na kinonsider na mabubuting mga hari sa Israel. Ano yung comfort ni David? Yung pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin, naniniwala si David na ang Diyos pa rin ay tumutugon sa kanyang panalangin. God still answers prayers. Just like to us today, mga kapatid. Isang nakakapil tayo para piling natin na iwanan tayo ng Panginoon, o di kaya hindi tayo binibless ng Diyos, hindi tayo iningatan ng Diyos, o di kaya kung mayroon tayong mga problema, katulad ng karamdaman, iniiwan tayo ng Panginoon. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, katulad ni David, sabi niya, he recognized God, that he believed that God answered his prayers. So, it seems true, sa atin po mga kapatid sa panahon na ito, ang Diyos pa rin po ay sumasagot. Ang Diyos pa rin ay nakikinig at tumutugon ng ating mga panalangin. Nag-aalala tayo sa pangangailangan natin, ano yung kakarin natin, ano yung mga gagawin natin sa ating buhay. Nakakalimutan natin yung mga nilalang ng Diyos na iba. Relax lang. Pero baka bang narinig na ibon na sasabi, wala na akong kakainin mamaya. Ang sabi ng Biblia, kung sila ay nabubuhay, na kahit wala silang ginagawang anuman, hindi sila nagtatanim, hindi sila nanggagapas, hindi mo sila gumagawa ng kanilang mga kasuotan, pero sila ay binubuhay ng Diyos. Isa nararanasan natin, mayroon tayong mga kanya-kanyang mga peers. Pero mga kapatid, huwag natin kalimutan, ang Panginoon ay kasama natin. Amen? Just like David, mayroong complaint. Pero hindi niya nakalimutan na mayroong comfort ng Panginoon. At pwede manalangin, i-cry to God. I-pray to God. So tayo, ganoon din po mga kapatid, huwag natin kalimutan na ang prayer, ito ay pribileyo ng bawat isang anak ng Diyos. Na pwede tayo lumapit sa ating Panginoon. Huwag natin kalimutan, pray always. Sabi nga, ano man ang ating ginagawa, sabi nga, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Pray without ceasing. Ibig sabihin, pray continually.